Sino dito yung kontento na sa buhay? Active naman, umaattend ng simbahan, nagtatides naman, lagi naman present sa church. Pero sa totoo lang, look at me, darating pa din yung panahon, darating pa din yung time, magtatanong ka, Panginoon, pakiramdam ko okay naman ako eh. Pero anong gagawin ko para mapalalim yung relasyon ko sa'yo? Anong dapat kong gawin para makabalik ako sa'yo, Panginoon? Amen? Darating yung panahon, mararamdaman po natin yung tawag ng Diyos. It's more than interest. Mas higit pa ito dun sa interest natin. Gusto kong mag-volunteer. Gusto kong umattend ng Bible study. Gusto kong umattend ng SOD. Gusto kong mag-ministry. It's beyond interest. Kasi ang call ng Panginoon, radikal. Sabihin niyo, radikal. Bakit ko sinabing radikal? Pwedeng interesado tayo kasi gusto natin maging maayos yung relasyon natin sa Panginoon eh. Gusto natin makabalik sa Panginoon eh. Amen? Pero ang tawag ng Panginoon, radikal. He will call us to leave our career. Minsan, ganun ang gagawin ng Diyos. Tatawagin tayo, iwanan mo yung career mo. Tatawagin ka ng Lord, iwanan mo yung dreams mo. Minsan tatawagin ka ni Lord, iwan mo ang bisyo mo. Radikal ang tawag ng Diyos eh. Ang gusto ng Panginoon, iwan mo lahat yan. Lahat ng bisyo mo, lahat ng nakakasama sa buhay mo, iwan mo. Amen? Minsan ang tawag ni Lord, iwan mo yung maling relasyon. Iwan mo na yung mga kasalanan mo na yan. Bakit radikal ang tawag ng Diyos? Because God will call us. God will ask for our full surrender. Sabihin niyo, surrender. Today, ano pong hamon ng Diyos sa atin? We are challenged to examine ourselves. What areas of our lives are we still holding back? Anong mga area ng buhay natin na hino-hold back pa rin natin? Kagaya ba tayo ng rich young ruler? Obedient, pero up to one point yung obedience mo. Paano pag hiningi na tong bagay na to, mag-o-obey ka pa din? Paano pag pinasuko tong bagay na to, mag-o-obey ka pa din? Paano kung hingin niya tong bagay na to? Amen? Kaya ang tanong po dito, anong cost? Ano ang cost ng pagsunod natin sa Panginoon? Ano ang kapalit ng pagbibigay natin ng buhay sa Diyos? Natanong niyo na po ba yan? Ha? Nung kayo po ay nakakilala sa Panginoon, natanong na ba natin yan, Lord, ano ang kapalit ng pagsunod ko sa iyo? Ano ang cost ng pagsunod ko sa iyo? Lahat ng bagay, look at me, lahat ng bagay sa mundo may cost. Lahat ng bagay sa mundo may halaga. Tama? Lahat ng bagay may katapat na cost. Same thing with pagsunod sa Diyos. Amen? It means what? It means self-denial. Sabihin niyo, self-denial. He must deny himself. Kapag ang sarili po natin ang may control sa buhay natin, hindi natin matatanggihan yung mga bagay na hinahain ng mundo sa atin. Tama? Kaya kailangan po nating mamatay sa ating sarili. Tama? Kapag inilipat po natin sa Panginoon yung control, diba? Doon pa lang natin makakita yung tunay na lordship. Sabihin niyo, lordship. Tama? Si Jesus Christ po, nag-extend ng same invitation. Binigay niya kay Pedro, binigay niya kay James, binigay niya kay John, binigay niya kay Matthew, follow me. Burin mo, personal nag-invita ang Panginoon. Pero sa Biblia, si rich young ruler lang ang tumanggi. Siya lang yung nag-say no. Siya lang yung nag-walk away. Kaya tatatak talaga sa'yo si rich young ruler eh. Tatatak yan. Kasi namumukot tangi pong tumanggi sa Panginoon yan. He walked away. Kasi nakita niya, ang laki ng kapalit. Iiwan ko yung kasalanan ko. Iiwan ko yung komportableng buhay. Iiwan ko yung bisyo ko.
Iiwan ko yung relasyon, iiwan ko yung mga bagay na matagal ko nang tinatangkilik. Para saan? Pagsunod sa'yo. Sabi nung rich young ruler, the cost is too high. Yan ang ginawa niya. He said no, and he walked away. Hindi na siya nag-walk away from a challenge. Look at me, church. But he walked away from Jesus. Hindi na siya tumanggi doon sa challenge ng Panginoon. Benta mo lahat, hindi. Pero saan siya nag-walk away? Saan siya nag-no? Nag-no siya to a life of purpose. Nag-no siya to eternal impact. Nag-no siya doon sa relationship with the Son of God. Hindi niya nakita, mas malaki yung mawawala sa kanya kung hindi siya susunod sa Panginoon. Say amen. Alam niyo, hindi tayo tinawag ni Lord para maging komportable. Tinatawag tayo ng Panginoon para magbago ng mundo. Paano natin mababago ang mundo kung gusto natin nakataas yung paa natin? Paano natin babaguhin ang mundo kung ayaw nating mapagod, ayaw nating mahirapan, ayaw nating masaktan, ayaw nating gumalaw? We need more disciples. Amen? We need more workers in the harvest field. Paglabas mo ng church, look at me, ang harvest field ng Panginoon, sobrang dami. Ang dami sa labas, lulong pa rin sa bisyo eh. Ang dami sa labas, lulong pa rin sa droga, sa sugal. Tama? Yun ang dahilan. Look at me. Bakit kailangan natin maging disipulo ni Kristo? Bakit? Because the harvest is plentiful.